the Lord. Ay manatiling nakatayo mga kapatid. Hallelujah. Nais kong basahin natin ang ating teksto sa umagang ito bago tayo umupo. The book of Samuel, 1 Samuel, chapter 2. Praise the Lord. Kaya ba pinagpala mga kapatid sa mga awitin? Naway pinagpala rin naman natin at sinamba ang pangalan ng Panginoon sa mga awitin na yan. Hallelujah. To God be all the glory. Let us read our text, chapter 2 in the book of 1 Samuel, verse 30. Therefore the Lord God of Israel says, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now the Lord says, far be it from me, for those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Tayo malayang makaupo mga kapatid. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa magang ito? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At mapansin nyo, medyo naiba ang ating setting, ganun pa man. Wala namang bago. Salita pa rin ng Diyos ito. The more, the merrier. Gumising lang tayo ng mas maaga. 30 minutes adjustment. Naniniwala ko hindi yun mahirap para sa mga eternal benefits, mga kapatid, na ating matatanggap sa mga salita ng Diyos. Kayo ba'y nagising ng masaya sa umaga ito, mga kapatid? O nag-aalala? I pray na sa umagang ito tayo ay ready sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil sa exhortation tayo ay kakain ng salita ng Diyos at mamaya rin sa main preaching. Kaya masanay tayo na lagi tayong nagko-consume ng mga pagkaing spiritual, mga kapatid. Sa teksto nating binasa, nais ko pamagatan ito, na honor God, and He will honor you. Honor God, parangalan mo ang Diyos at paparangalan ka ng Diyos. At I pray na ito ay mapagkasya ko. I believe meron ako hanggang 10 a.m. Tama ba? 10:15. 9:50, I'm sorry, okay. So, meron akong 35 minutes, I believe. So, pagkasyahin natin. At sa ating text, mga kapatid, sa ating binasa, makikilala natin ang major prophet na si Samuel at napakaunting mga characters lang ang naririto. Familiar, lalo na ang mga Bible class students. Pero kahit sa atin ang mga matatanda, familiar tayo sa story ng pagkatawag ni Samuel. At nais kong himayin natin ang mga talatang ito dahil bagamat tayo ay familiar sa pagkatawag ng Diyos kay Samuel, di ba alam natin nung siya ay natutulog at tinatawag Samuel, at siya ay tumatakbo kay Eli at ang mga bagay na ito ay nangyari. Aware tayo sa mga bagay na ito, pero meron mga detalye sa talatang ito na naniniwala akong mas kailangan nating malaman. Dahil ang pagkatawag ni Samuel ay answered prayer. Si Samuel ng isang nanay na nagngangalang si Hannah. Answered prayer ang propetang Samuel sa pananalangin ni Hannah. At nais kong daanan ng ilang mga bagay sa umagang ito at I pray na ito ay magbigay sa atin ng exhortation, encouragement, lalo na sa mga magulang at kahit sa mga kabataan. At sa tekstong ito ay matutuklasan natin na si Hannah from chapter 1 ay meron panalangin sa Diyos dahil alam natin na ang kanyang asawa na si Elkanah ay meron dalawang asawa, si Hannah at si Penina. Ang ganda na kanilang mga pangalan. Hannah, Penina, Elkanah. So kung merong Hannah dito, God bless, meron tayong Hannah dito sa mga ito at sa inyong mga pangalan. Diba? Napakaganda ng mga pangalan. At si Hannah ay meron panalangin sa Diyos, nabigyan siya ng anak. Pero dahilan sa kanyang panalangin, kaya siya nananalangin ng bagay na yun dahil siya ay pinoprovoke at iniinsulto. Kumbaga, kinukumpara nung isang asawa pa na si Penina, kanyang sarili dahil si Hannah ay baog. Siya ay walang anak at hindi magkaanak. Pero si Penina ay may mga anak.
At sa panahon na yun, malalaman natin na pag ang babae ay hindi kaya magbigay ng anak, ito ay para bagang sumpa ng Diyos sa kanya. At yun ay kahihiyan sa mga babae ay hindi kaya magbigay ng anak sa mga panahon na yun. Ngunit sa standpoint ni Hannah, sa kanyang pananalangin sa Diyos, nung siya ay humingi sa Diyos ng anak, siya ay humingi sa Diyos ng anak, hindi para gantihan ang nanlalait sa kanya, o dahil naikukumpara na buti pa sila may anak, buti pa si Penay na may anak, ako ay wala. Hindi mga kapatid, ang panalangin ni Hannah ay napakaganda. Dahil ang panalangin ni Hannah ay, O Diyos, ay kung basahin ito, chapter 1, verse 11, she made a vow and said, O Lord, if you will, indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child. Ito yung vow. I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. So ito ay mapansin nyo na Nazarite vow, kagaya ng vow ng mga magulang ni Samson, di ba? Yung Nazarite vow na hindi puputulin ang buhok. Isang expression, mga kapatid, na itong batang ito, pag binigay ng Diyos, ang sabi ni Hannah, bukod tangi ko siyang iaalay sa iyo, O Diyos. Siya ay nanggaling sa iyo, ibabalik ko lang din siya sa iyo. At nakita ng Diyos, mga kapatid, ang puso ni Hannah, at alam natin na pinanganak si Samuel. And along the way, sa story natin mababasa, tayo lamang ay mag-i-stick sa 3 chapters na ito, from chapter 1 to chapter 3, ay malalaman natin, kagaya ng ating pamagat, kung paano natin maparangalan ng Diyos, pero at the same time din naman, kung paano natin na-dishonor ang Diyos. Dahil from the character of Hannah and from the character of Samuel, na kanila naparangalan ng Diyos, ito rin namang mga priest, itong mga nasa ministry, itong mga tao na nag-aalay ng pagsamba, mga sacrifice ng mga tao ng mga bayan ng Israel sa tabernakulo, sila yung mga nag-aalay, sila rin mismo ay dinidishonor ang Diyos. Alam natin yung dalawang anak ni Eli, the wicked sons of Eli, o sa ibang salin, sa inyong mga Bibles, chapter 2, verse 12. The sons of Eli were, sa ibang translation, ay worthless, walang kwenta. Sa ibang salin pa ay wicked, masama, puno ng kadiliman. At nahalintulad pa nga sa mga Baal worshippers. At ganoon din naman kahit sa magulang, nung dalawang makasalanan na ito, si Eli ay dinidishonor ang Diyos. And I pray makita natin ang dalawang bagay na ito, mga kapatid. How we can honor God, how we can dishonor God, and most importantly, mga kapatid, kung paano in-honor ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Dahil sa buhay ni Samuel, mula sa kanyang pagkabata, mga kapatid, alam natin na si Hannah, from chapter 1, sa dulo na ng chapter 1, can you imagine? Binigyan siya ng Diyos at iaalay niya na sa Diyos, pero sa akin, nakikita, I believe, hanggat kaya pang tumagal sa kanya ang anak, ay patagalin pa ng onte, dahil ilang panahon na lang, ibibigay niya na sa tabernakulo. Naalala ko tuloy nung ang ating kapatid, Sister Kyle, ay pumarito, I believe, ang kanyang parents, sila Sister Joy, para bagang ayaw nyo nang pabalikin. Bakit? Dahil anak mo yun. Sino ba naman dito ang anak, ang magulang ng kanyang anak ay gusto nang umalis? I pray, mga magulang, huwag kayong atat na atat paalisin ng inyong mga anak. Dahil hiningi inyo yan sa Diyos. Dahil yan ay regalo ng Diyos sa inyo. At ganun na lang yung pag-ibig at pagmamahal ni Hannah sa kanyang anak. Nasabi niya, si Elkanah ay taon-taon ay nag-aalay sa tabernakulo ng offering, pero sabi ni Hannah, pagkatapos niya na lang mag-breastfeed, mag-breast milk. Pag natapos na, tsaka ako na siya ialay. So can you imagine, by the age of 3 to 4 years old, inalay ni Hannah ang kanyang anak sa tabernakulo ng Diyos. Hindi sa templo, sa tabernacle ng Diyos. Dahil sa panahon na yon ay nandoon ang Ark of the Covenant at sila ay nagmo-move. So can you imagine, 3 to 4 years old,
Meron ba tayong dito mga 3 to 4 years old? Can you imagine? Ganyong mga edad ng mga anak ay inaalay sa Diyos. Sa paglilingkod sa Diyos. Ano, di ba? Napakagandang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. At matutuklasan natin na si Samuel ay lumaki sa loob ng tabernakulo kasama by the guidance of Eli. Nice kung basahin ito, chapter 2, verse 11. Sabi sa may kalahati, the child ministered to the Lord before Eli, the priest. Ministered to the Lord or worship in the assembly, assisted sa service. At mababasa din natin, chapter 2, verse 21, sa bandang dulo. Meanwhile, the child Samuel grew before the Lord. Verse 26, the child Samuel grew in stature, in both favor with the Lord and men. Makikita natin na si Samuel sa loob ng gawain, nagsimula sa loob ng tabernakulo, by the age of 4, ibigay na natin ng 4 years old, parang medyo mas matanda kaysa sa 3, pero 4 years old. Naglilingkod na sa Diyos. Pero makikita natin mga kapatid, sa chapter 3, ayos kong basahin ito, verse 7, Samuel did not yet know the Lord. Ito yung dahilan kaya nung tumatawag ang Diyos, Samuel, Samuel, ang inaakala niya ay si Eli. Di ba? Ang akala niya si priest. Bakit? Dahil hindi na pa kilala ang Diyos in a sense ng experience. Wala pa siyang karanasan sa Diyos. Kaya nung tumatawag ang Diyos, hindi niya alam na ang Diyos yun. Ang inaakala niya ay yung priest, si Eli. So siya ay lumalaki sa loob ng church, naglilingkod sa Diyos, kahit wala pa siyang personal na karanasan ng Diyos. At nais kung makita natin mga kapatid, ang kahalagan ng role ni Eli at ni Hannah. Si Samuel ay lumaki sa loob ng gawain, bagamat wala pang personal na karanasan na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya one-on-one, na meron siyang revelation na natanggap, ngunit dahil sa kanyang magulang na si Hannah, na faithfully, di ba, inalay ni Hannah si Samuel sa loob ng tabernakulo upang maglingkod sa Diyos. Pero malalaman nyo rin na inalay ni Hannah ang kanyang anak, pero taon-taon bumabalik si Hannah sa gawain para bigyan ng maliit na damit ng priest, itong maliit na 4 years old. The next year, magtatahi si Hannah panibagong damit for 5 years old na Samuel, 6 years old, 7 years old, 8 years old, taon-taon bumabalik itong magulang na ito. Ginagampanan ang kanyang vow. Naialay niya sa Diyos ang kanyang anak na hindi one time, Eli, sa'yo na tong anak ko, bahala ka na. Ito mga kapatid, ang kahalagaan ng isang elder, na isang magulang, mga spiritual parents, sa buhay ng mga kabataan. Na bagamat wala pa silang personal na karanasan sa Diyos, pero tayo na merong alam at merong karanasan sa Diyos, ay ginagabayan sila na maglingkod sa Diyos sa murang edad. And even in the life of Eli, at ito yung nakakatuwa mga kapatid, si Eli ay napakaraming mga hidden sins, mga kasalanang hindi alam ni Samuel. Pero dahil naroroon si Eli as priest, makikita pa rin ito ni Samuel na ito yung master niya. Kumbaga para siyang apprentice. Kumbaga parang inampon siya ni Eli. At dahil nakikita na si Eli as priest, nakikita na mga anak ni Eli as priest, siya na bata na wala pang personal na karanasan, pero nakikita niya ang kanyang magulang sinusuportahan siya sa loob ng tabernakulo, sa paglilingkod sa Diyos, tinuturuan. Naging matapat si Samuel. So makita natin mga kapatid, ang faithfulness and obedience ng mga kabataan sa paglilingkod sa Diyos, napakalaking factor na ang mga matatanda ay maging halimbawa. Ang mga magulang ay maging halimbawa. Time and time again, alam niyo lagi ko ito yung sinasabi, gustuin man natin o hindi, lahat tayo ay merong responsibilidad sa mga mas nakababata sa atin. Kung ikaw ay youth, kala mo walang tumitingin sa'yo, may mga level 2. Kung ikaw level 2, kala mo walang tumitingin sa'yo, may mga level 1. Sa mga level 1, kala mo walang tumitingin, sa mga level 1, may tumitingin sa'yo, si Anya.
Sunod na sunod sa mga maliliit na tumatakbo rin dito. Makikita natin ang relationship, mga kapatid, the role ng mas matanda. Na si Hannah, bagamat inalay niya si Samuel, hindi ito one-time event. Nice kung basahin natin ito. Verse 18 ng chapter 2. Samuel ministered before the Lord even as a child, wearing a linen ephod. Ephod ay yung damit ng mga priest sa time na yon. Verse 19, moreover, his mother used to make him a little robe and bring it to him year by year when she came up with her husband, Elkanah, to offer the yearly sacrifice. Year by year. I pray, mga kapatid, tayo bilang mga magulang, araw-araw natin kasama ang ating mga anak. Si Hannah hindi. Si Hannah, once a year, tuwing mag-aalay si Elkanah ng offering sa Yom Kippur, kung di ako nagkakamali, sa panahon natin, October. Tuwing mag-aalay si Elkanah, si Hannah, may daladalang mga maliit na damit para sa 7 years old na Samuel at daladala sa tabernakulo. Dadaling ko to para sa aking anak. Gagamitin ito na aking anak sa paglilingkod sa Diyos. Once a year. Pero tayo, araw-araw natin kasama ang ating mga anak. I pray habang tayo ay natututo sa salita ng Diyos, ay tinuturo natin ito sa mga anak natin. Na nakikita ng mga anak natin sa atin ang paglilingkod sa Diyos, and at the same time, tinuturo natin sa ating mga anak ang salita ng Diyos. Nais kong basahin ng Book of Deuteronomy, chapter 6, verse 6 to 7. Listen closely. And these words, sabi ng Diyos, which I command you today, shall be in your heart, sa parents. Verse 7. You shall teach them diligently to your children. Talk to them when you sit in your house, walk by the way, when you lie down, when you rise up. Yung lengguwahe na ginagamit ng Diyos at sinulat ni Moses na you shall teach them diligently. Yung kahulugan nito, mga kapatid, sa Hebrew, isusalitang veshinantam. Veshinantam. Hindi beshi, ha? Iba yun. Veshinantam. Na ang kahulugan ay to sharpen. So pag sinasabi ng salita ng Diyos na teach them diligently, ay para kang merong hawak-hawak na kutsilyo na pinapatalim mo. At ang pagtatalim, mga kapatid, ay hindi isang beses ginagawa. Pwede ba yun, mapuro lang yung kutsilyo at meron kang sharpening stone? Pwede ba yun, isang ganun lang, matalas na? Hindi, di ba? Paano nagiging matalas ang isang kutsilyo? Paano mo siya sinasharpen? Paulit-ulit. Kaya ang sabi ng Diyos, paulit-ulit mong ituro sa iyong mga anak. Kaya ang sabi niya, shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Araw-araw, kung ikaw ay naglalakad, ituro mo sa iyong anak. Kung kayo ay nasa lamesa, ituro mo sa iyong anak. Kung siya ay papasok, bago pumasok, ituro mo sa iyong anak. Teach them diligently. Na parang ang anak mo ay isang kutsilyo at para maging matalas, kailangan mong ulit-ulitin ang pagtuturo sa kanya. At ito yung bagay na hindi nagawa ni Eli. Pero ito yung bagay na ginawa ni Hannah. Si Eli, ito yung pagkukulang niya sa kanyang mga anak. Kung si Hannah ay isang responsible parent kay Samuel, si Eli hindi. Malalaman natin, mga kapatid, na itong dalawang anak ni Eli ay mga makasalanan. Hindi ko nababasahin, pero nais kong i-summarize to save time, na sa mga kasalanan ni Hophni and Phinehas, yung dalawang anak ni Eli, sa loob ng templo, sa loob ng tabernakulo, can you imagine, habang ang mga tao, ang bayan ng Israel, ay nagdadala na kanilang mga alay, mga meat, the best offerings sa kanilang mga livestocks, kinukuha ng dalawang anak. Ninanakaw para sa kanilang sariling benefits, para sa kanilang sariling mga ulam, kahit meron namang portion doon na para sa kanila. Yung natitirang offering, yung natira dyan, para sa kanila. Pero ang ginagawa ng dalawang anak, kinukuha.
by force pa nga, pilit na kinukuha. Tinatakot ang mga nag-aalay. At hindi lamang yun. Yung dalawang anak ni Eli ay sa loob ng tabernakulo na mayroong mga kababaihan na nag-a-assist, ay nakikipagtalik sila sa mga kababaihan sa loob ng tabernakulo habang sila ay gumaganap bilang priest. Meron silang mga sexual relations sa loob ng tabernakulo habang sila ay nag-o-offer, dapat maging banal, dapat maging malinis, dapat maging matuwid, dapat as example bilang mga priest. Ngayon, hindi natin pwede sabihin, sila lang yon. Dahil sa panahon natin, mga kapatid, lahat tayo, lalaki o babae, ay mga priest. Kaya nga lahat tayo sumasamba eh. Hindi mo dadalhin ng iyong pagsamba at ibibigay sa pastor at ang pastor ang mag-aalay sa Diyos. No, mga kapatid, ikaw, pwede kang sumamba. Ito yung difference. Hindi ginawa ng mga anak ni Eli ang kanilang mga layunin. Pero makikita rin natin na si Eli ay may kasalanan din. Nais kong basahin ito. Chapter 2, verse 22. Eli was very old. He heard everything his sons did to all Israel, and how they lay with women who assembled at the door of the tabernacle of the meeting. So he said to them, "Why do you do such things? For I hear of your evil dealings from all the people. No, my sons," verse 24, "for it is not good report that I hear you make the Lord's people sin or transgress. If one man sins against another, God will judge him. But if a man sins against the Lord, who will intercede for him?" Nakikita niyo ba si Jesus diyan? Tama na ni-rebuke ni Eli ang kanyang mga anak. Ang problema, isang beses lang. Ang utos ng Diyos is to teach them diligently. Para sila'y maging bihasa sa salita ng Diyos. Maging marunong sa salita ng Diyos. Pero si Eli, isang beses niya lang ni-rebuke ang kanyang mga anak. Bakit? Ano sabi ng Diyos? Nais kong basahin ito, chapter 3, verse 13. Ang sabi ng Diyos sa may pakikiusap niya kay Samuel, "I have told him that I will judge his house forever for the iniquity." Listen. "For the iniquity which he knew. Because his sons brought a curse on themselves," listen, "and he did not rebuke them." Alam ni Eli yung mga kasalanan na kanyang mga anak, pero hindi niya sinasaway. Ito yung kahalagahan, mga kapatid, ng mga magulang sa loob ng church. Hindi lang sa kanilang mga blood relative na mga anak, kundi kahit sa mga nakababata. Halimbawa ko aking sarili. Kung ako ay may nakikitang kabataan na mayroong kasalanan ginagawa at hindi ko siya sinaway, may kasalanan ako. Why? I'm accountable sa kanya. Bakit? I know eh. Bakit? Hindi ko nirebuke eh. At sa action na yung mga kapatid, na hindi ko gagampanan ng tungkulin na yun, na di-dishonor ko ang Diyos. Nagkakasala ako. Now, how much more, mga kapatid, sa atin, sa panahon natin, na wala tayong pwedeng ibang sisihin at wala tayong pwedeng ibang may reason out, kundi ang sarili nating mga sarili. Bakit? Dahil tayo lahat ay merong alam sa salita ng Diyos. Sa mga elders, I encourage you, kung meron kayong mga nakikita mga kabataan, yes, kung mga bago pa, maging magaan tayo. Lalo na kung ilang weeks pa lang, ilang months pa lang, naunawaan natin sila na bago pa lang, natatanggap at tinatanggap ang salita ng Diyos. Ngunit kung nakikita natin na yung mga matured na sana, kagaya ni Paul sa kanyang panahon, yung mga dapat kumakain na ng karne, pero gatas pa din. At nakikita natin nag-ongoing sa kanilang mga kasalanan, mga kapatid. Maging matigas tayo sa pagsasaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil napaparangalan natin ng Diyos sa kanilang
sa paggawa na ito na pag-rebuke sa kanila na mayroong pag-ibig. Dahil kagaya na sabi ng Proverbs, right? Open rebuke is better than secret love. Open rebuke is better, not rebuke na talagang kinukondena mo ang tao. But no, reach them with grace. Reach them with love. Ito yung pagkukulang ni Eli. Can you imagine? Habang si Hannah ay nananalangin, nung siya ay walang anak at nananalangin, gusto ko ma-imagine nyo ang itsura ni Hannah. Nakapikit, umiiyak, kita ang bitterness, at nananalangin, at ang bibig ay gumagalaw. At si Eli, nung nakita niyo na gumagalaw yung bibig ng babae na yun, pinagkamalan niyang lasing. Nilapitan niya si Hannah. Hannah, verse 1, to give some context. Verse 14, or verse 13. Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Naranasan na bang manalangin ng ganyan? Nung kayo ay mayroong problema na pinagdadaan at mayroong kayong gustong hingin sa Diyos at ikaw ay nanalangin. Noon, ibigay Panginoon ako yun. Walang tinig na lumalabas pero yung puso ay naungusap sa Diyos. At realistically, dahil yun ay gumagalaw yung bibig, ito yung napansin ni Eli. Ang sabi niya sa verse 14, Eli said to Hannah, how long will you be drunk? Put your wine away. Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but listen, I have poured out my soul before the Lord. Napansin ni Eli itong si Hannah na nanalangin. Pero yung kanyang mga anak, hindi niya sinuway. Walang discernment si Eli. Can you imagine? Hindi niya napansin yung hypocrisy. Yung kaya niya magsaway ng mga ibang tao, pero yung sarili ng anak, hindi na kayang sawayin. Yun sa loob ng, sa normal relationship between parents at sa mga anak. Pag ang mga anak ay nakikita nating, pag meron tayo natin magulang at merong anak, at pag may sinabi ang magulang sa anak at nakikita natin sumusunod ang anak, ang iniisip natin, ang bait naman ng bata. Masunurin. Pero hindi nyo alam, tinuruan kasi yan ng magulang. Right? Ganon din naman, pag ang anak, inuutusan, sinasabihan, at hindi sumusunod, anong ginawa ng magulang? Hindi tinuruan ng anak. Understandable yan sa mga 3, 4 years old, talaga makulit yan eh. Pero habang sila ay lumalago, we should be teaching them diligently. Always, na hindi tayo nag-give in sa kanila, sa mga reklamo nila, sa mga iyak nila. Kung hindi, anak, kahit matigas ang ulo mo, pasensya ka, natuturuan kita. Ito yung hindi nagawa ni Eli sa kanyang mga anak. Ngunit ito naman yung nagawa ni Hannah sa kanyang anak. Faithfully obedient sa Diyos at sa vow na ginawa niya para sa Diyos, sa buhay ng kanyang anak. At malaman natin mga kapatid, nais ko lang pasan ng ilang mga bagay, na sa mga ginawa ng mga anak ni Eli, na si Hophni and si Phinehas, at even kay Eli, ay namatay sila. Bago pa man ang panaginip o ang pangungusap o pagkatawag ng Diyos kay Samuel, na Samuel, Samuel, alam natin yan, lagi natin naririnig yan. Tapos nagigising si Samuel, bakit Eli? Ako ito, bakit? Hindi ikaw hindi ako tumatawag sa iyo. Bago pa man matanggap ni Samuel yung warning o judgment para sa lahi ni Eli, ay meron ng propetang pinadala ang Diyos sa verse 27. At hindi ko na ito babasahin. At yung propetang pinadala ng Diyos ay walang pangalan. At yung lalaki na ito ay binigay ang judgment kay Eli, na dahil sa katigasan ng iyong puso, na hindi mo tinutuwid ang iyong mga anak, kung hindi partake ka pa sa kasalanan ng iyong mga anak. Nais kong basahin ng isang talata. Verse 29.
Ang sabi ng propeta, na walang pangalan, ang sabi kay Eli, "Why do you kick at my sacrifice, at my offering which I have commanded in my dwelling place? Listen, and honor your sons more than me. To make yourselves fat with the best of all the offerings." Tatlong kasalanan ang ginawa ni Eli. Kicking at the offering and sacrifice. Kicking is an expression of disrespect or pag-disregard sa mga alay na binibigay para sa Diyos. Ano yung pangalawang kasalanan? You honor your sons more than me. Pwede pala yun. Pag yung anak ay maraming hinihingi at maraming gusto, kahit mali, pero pinagbibigyan mo, mas pinaparangalan mo yung anak mo kaysa sa Diyos. Anak, punta tayo ng gawain. Wednesday service. Friday service, matid ka ng gawain. Ay, ang anak mo, pagod ako, ma eh. Ayoko, pagod ako, dami ko assignment, ma eh. Ikaw na magulang, ay ganun ba? O sige. Next time na lang. Mas pinaparangalan mo yung anak mo kaysa sa Diyos. It's a way of dishonoring God. In the third sin na ginawa ni Eli, ang sabi ng propeta kay Eli, diretso kay Eli, you make yourselves fat with the best of all the offerings. At alam nyo ba yung kamatayan ni Eli, alam natin, di ba, si Eli, nung nabalitaan niya na matay ang kanyang mga anak sa gera versus against sa Philistines, at nanakaw ang Ark of the Covenant, sa balitang yun, nasyak siya. At nahulog sa upuan, nabali ang leeg ni Eli, namatay siya. Pero mababasa niyo, kung sa verse tayo kung basahin ito, verse 18 ng chapter 4, "It happened when he made mention of the ark of God that Eli fell off the seat backward by the side of the gate, and his neck was broken and he died." Eli, "For the man was old and heavy." Namatay si Eli, matanda at mataba. Delikado pala yun. Yung nasyak siya sa balita, nahulog sa upuan, nabali ang leeg dahil matanda na at mataba. So, mag-ingat tayo sa mga kinakain natin. Pero seriously, hindi yun ang kinamatay ni Eli. Dahil matanda siya o mataba, kundi dahil merong salita ang Diyos against kay Eli, sa propeta na walang pangalan. Kaya ganun na lang, yung tinawag ng Diyos si Samuel, ito yung pinakaalam nating storya. Samuel. Verse 4, he answered, "Here I am." He ran to Eli. "Here I am, you called me." Bakit siya nagsasabing, "Here I am"? Kasi sa time na ito, matanda na si Eli at bulag. Kaya sumasagot siya, "Eli, naririto ako." "Bakit? Tawag mo ako." Si Eli, "Hindi kita tawag. Tulog ako eh." Then sabi, okay, natulog ulit si Samuel. Samuel. "Now here I am." Verse 6, "You called me." Eli answered, "I did not call, my son." So umiga ulit si Samuel. Samuel. Samuel answered and ran to Eli, "Here I am." Sabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Ang Diyos ang tumatawag sa'yo." Pag natulog ka ulit, pag humiga ka ulit, ang sabihin mo, pag narinig mo yung pagkatawag sa iyong pangalan, "Speak, Lord, for your servant hears." Now when Samuel lie down again, tinawag siya, Samuel. Sumagot si Samuel, "Speak, Lord, for your servant hears." Ito yung alam natin eh. Pero ang message nung tinig ng Diyos kay Samuel, ito yung marka ng buhay ni Samuel nung tinawag siya bilang propeta. Ang mensahe ay ito, judgment sa tahanan at lahi ni Eli. So meron na pangunang judgment directly kay Eli
sa pamamagitan ng prophet na walang pangalan. Pero ngayon, meron din pangalawa, sa pamamagitan naman ni Samuel. Pero all the while na ito ay narinig at natanggap ni Samuel, hindi niya alam na may kasalanan si Eli. Hindi niya alam na mayroong kasalanan yung master na kanyang kasama. That is why nung narinig niya itong vision or message galing sa Diyos, natakot siyang sabihin kay Eli. Natakot siya. At ang sabi pa doon sa verse 15, Samuel lay down until morning. Hindi siya pinatulog. Nung mensahe na kanya natanggap, hanggang umaga, si Samuel ay, bakit? Dahil remember, bata lang si Samuel. Sa verse 1, chapter 3, kung babasahin nyo, the boy Samuel. Kahit sa previous verses, ang pagkatawag kay Samuel ay the boy Samuel, the boy Samuel, the boy Samuel. At nakarinig siya ngayon ng tinig ng Diyos na ang master niyang si Eli ay papatayin ng Diyos. Verse 16, then Eli called, verse 15, Samuel was afraid to tell Eli the vision. Then Eli called Samuel and he said, Samuel, my son. Ang sabi ni Samuel, here I am. Verse 17, ito yung, gusto ko yung makinig na maigi mga kapatid. Ito yung tanong ni Eli. What is the word that the Lord spoke to you? Please do not hide it from me. God do so to you and more also if you hide anything from me of all the things that He said to you. Ang sabi ni Eli, Samuel, sabihin mo lahat ng sinabi sa'yo ng Diyos. Sabihin mo sa akin, please, huwag kang may tatago. Huwag mong ilihim sa akin lahat ng detalye, sabihin mo sa akin. I can imagine si Eli ngayon, alam niyo, baka natatakot siya. Dahil meron ng mensahe sa pamamagitan ng propeta na walang pangalan na nagbigay ng judgment sa kanyang lahi. At ngayon, ang kanyang apprentice na si Samuel, boy Samuel, ay tumanggap ng mensahe galing sa Diyos. Kaya ang sabi niya, ano kaya yung mensahe na yun? Samuel, please, sabihin mo lahat sa akin. Pag may tinago ka, susumpain ka doble pa. Tinarit niya pa si Samuel. But Samuel, as a faithful servant, verse 18, Samuel told him everything and hid nothing from him. He said, and Eli said, nung sinabi ng lahat ng detalye, ang sabi ni Eli, it is the Lord, let him do what seems good to him. Bagamat si Eli ay, sabihin ko ng matigas ang ulo at maraming pagkukulang, in some sense, alam niya ang salita ng Diyos at kilala niya ang Diyos. To the level or to the point na kaya niya pa rin sabihin, ang Diyos, kung yun ang nakikita niya mabuti, gawin gan Diyos. Wala na akong magagawa. Nakita ni Eli yung kabigatan ng kasalanan niya. It's as if tinanggap niya yung faith na tatanggapin niya. Dahil nakita niya, siya as high priest ay napakalaki ng responsibility. Pero nagkamali siya. Ganito mga kapatid ang ating mga responsibilities. Lalo na sa mga nasa ministry. Hindi lang sa pagdadala ng salita ng Diyos, dahil lahat tayo ay dapat magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos, kundi kahit sa mga kabataan na nasa instruments, kayo man ay teacher, kayo ay magulang at mayroong mga anak, bawat isa sa atin ay accountable sa ating mga anak. Hindi sa kanilang kaligtasan, kundi sa kanilang katapatan sa paglilingkod sa Diyos. At makikita natin sa verse 19, sa dulo, nais ko mag-close sa bahaging ito. Verse 19, meron jump ng panahon at, I believe ito ay ilang taon. Dahil verse 19, ang sabi, Samuel grew. And the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. And all Israel, from Dan to Beersheba, knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. Sa panahon na yon, chapter 3, verse 1, kung babasahin, madalang ang salita ng Diyos sa mga araw na yon.
Dahil ang book of Samuel ay nangyari sa panahon ng mga judge. Everyone did what was right in their own eyes. Kaya bihira ang salita ng Diyos, mga kapatid. Pero sa panahon natin, tanungin ko kayo, bihira ba ang salita ng Diyos sa inyong panahon? No. Yun nga mga bata, kahit anong gusto nila, pwede nila i-search. Mga bagay na kahit ano, how much more tayo na merong alam at merong intuition, meron tayong conscience. Nang salita ng Diyos is one click away. One download from the App Store away. May Bible siya dyan. Hindi rare ang salita ng Diyos sa ating panahon. But in the time of Samuel, kahit rare ang salita ng Diyos, naging matapat siya sa salita ng Diyos. At dahil sa katapatan niya sa Diyos, pinarangalan siya ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa ganitong paraan, verse 19, God let none of His words fall to the ground. Hindi niya ng Diyos ang namang salita ni Samuel mahulog sa sahig. In other words, maging walang kabuluhan. Na lahat ng sinasabi ni Samuel ay nagagampanan ang layunin nito. Naway ganyan, ganyan tayo mga kapatid, dumating tayo sa punto na yan, na ang Diyos ay kasama natin araw-araw sa Kanyang mga salita at sa Espiritu to the point na walang lumalabas sa ating mga bibig, sa ating puso, mga bagay na walang kwenta. Kundi mga bagay na nagpaparangal sa Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Kami ay tinuturuan mo, Lord, sa iyong mga salita. At kami ay sumasampalataya na kagaya ng teksto sa iyong mga salita na aming binasa sa mga banal mong salita, Lord, na ikaw ay nanahan kay Samuel sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Kaya sa aming panahon din naman, Lord, ikaw ay manahan sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Ilagay mo sa amin, Lord, ang inspiration daily na kami ay makapagpatuloy, Panginoon. Hindi napipilitan, but Lord, like Samuel and like Hannah, Panginoon, honored you with faithful obedience. Ito aming dalangin, Panginoon, na hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, ay aming mga buhay ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Ilagay mo sa aming mga puso ang mission and ang desire, Lord, na parangalan ka palagi, Lord. Whatever it is, Panginoon, namin gawin sa aming mga trabaho, ikaw ay aming maparangalan, sa aming mga anak, sa aming mga tahanan, sa aming mga lengguwahe at mga salita, sa aming mga lakad, whatever it is, Lord, may we give glory and honor to your name. Maraming salamat, pinupuri ka namin, sinasamba sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Can we shout praise the Lord? To God be all the glory. Ay, binabalik sa ating MC.